Samahan niyo naman ako to another adventure, and this time we explore Balabac. If you're planning to book a 4 days, 3 night stay, you need to book an overnight stay in Puerto Princesa kasi yung van susundin kayo ng 2 AM to 3 AM doon papunta ng Buliluyan Port. So ito yung kinuha namin yung Filigas, malapit na din sa airport. It costs us around 900 to 1,000 only overnight. Hindi siya hassle at makapagpahinga ka pa ng mga ilang oras bago kayo susunduin ng van ng 2 AM to 3 AM sa Puerto Princesa. At eto, sinundo na kami ng van papunta ng Buliluyan Port at nakarating kami dito ng 7:30 AM. Ang kagandahan dito yung van, hindi sila magsisiksik ng pasahero sa loob. So convenient kayo makakaupo ng tatluhan bawat row sa van. Upon arriving, you need to register kasi may log-in, log-out sila sa mga taong pupunta sa Balabac Island. Tapos eto na, pasakay na kami dun sa speedboat. Amazingly, speedboat yung ginamit namin papunta to our destination, which is our campsite, Candaraman. By the way, itong mga speedboat pala nila ay tiyempo-tiyempo at usually early morning nilang nagagamit. And of course, kung maganda yung panahon. So it was really convenient. So around 45 minutes nakarating na kami ng Candaraman na supposedly aabot ito ng 1 to 2 hours. So eto, biyahe na ng speedboat. Tingnan mo naman, ang linaw ng dagat. Kaya maganda talaga pumunta ng Balabac around end of April towards first week of or second week of May. So ito, nakarating na kami ng Candaraman around 8:30 to 9 AM. First stop pa lang, impressed na kami sa tubig kaya napawaw talaga kami. Parang wow, first destination. So this is Candaraman campsite. Ayan yung mga cottages nila, and then yan yung comfort rooms and shower rooms. Tapos yung parang lutuan nila sa gitna, parang canteen. And may karaoke dyan. Tapos may mga kubo. At saka malawak yung area, kaya pwede kang mag-pitch ng tent dyan. Tapos we were served with breakfast. Tapos yun yung mga gamit ko kasi magre-repack ako dyan para dadalhin namin papunta ng Unok for an overnight stay there. Ayan, travel na kami to Unok. At doon kami mag-overnight. Tapos magpipitch lang kami ng tent kasi nagdala kami ng sarili namin tent to assure na komportable kami sa tulog namin. Para kasi yung tent namin well ventilated. Unok Island. Unok. Yan. For 4 years na plano. Ayan, natuloy din. Tapos, ayan, dito mag-overnight kami. Ayos naman yung biyahe kasi nag-speedboat kami from Buliluyan Port papuntang base camp Candaraman kaninang morning. Tapos mga alas 9, alas 8, alas 9 yata nandun na kami sa Candaraman. Tapos fixed things, repack. Nag-repack kami kasi yung dadali namin, yung overnight lang namin dito. Tapos babalik kami bukas ng hapon doon. Pagkatapos dito, nakarating kami dito 11:30. Tapos 12:30 nagkumain ng lunch. Tapos nakatulog sa tabing dagat. Naglatag, nakatulog. Tapos eto, nandito na kami. Relax muna. Ang ganda, sobrang ganda. Mga accommodations dito sa Unok na hindi tent, kami magte-tent lang kami dun sa isla mismo. Kaya yun. Ayan. Ayan yung mga ano. The famous bridge. Nakakamanghalang na yung mga turtles ay andyan lang sa tabi. Pagbaba namin, nakikita namin agad sila sa dalampasigan kumakain. Kaya ayun, tumalon agad at naging stalker ng mga turtles na to.
Good morning! Day 2 na dito sa Unok. Super aga ko nagising ito, mga 4 AM siguro kasi I needed to check my gadgets kung nag-charge na siya properly kasi iniwan ko lang siya dun sa mga cottage dun sa bridge area kasi dun lang pwede mag-charge. By the way, yung cottage dun merong free Starlink na wifi na walang password, so anytime pwede ka makiconnect dun. So itinerary namin today is 3 islands. Tapos in-advisean kami na magigising kami ng maaga kasi by 8 AM aalis na kami ng Unok Island. So we were served with breakfast around 6-7 AM. Tapos nagkaroon pa kami ng time mag-ikot-ikot, naglibot-libot dun sa isla bago kami aalis. So ito na, umpisa na natin ang island hopping tour. First island is Kanimiran. So nakarating kami dito mga almost 2 hours na biyahe from Unok and nag-lunch kami dito din. Nag-stay lang kami dito namang almost 1 hour including the lunch time. Next island, Tangkahan o Patungon Island. Ang mga lokal sasabihin nilang Tangkahan pero sa Google Maps makikita mo lang ito Patungon Island. Ang daming magandang spots dito, lalo na yung mga coconut trees nila, napaka-charming. Then last but definitely not the least, Patawan Island. Ang ganda din ng islang to, may parang resort din siya sa loob at saka may sandbar sa harap. Nagstay lang kami hanggang 3:30 ng hapon dito kasi ayaw namin maabutan ng low tide, baka hindi makaalis na yung bangka kasi nakasadsad siya dun sa may sandbar area. Tapos ito na, nakauwi na kami sa campsite Candaraman at may lechon. Nagpalechon si Kuya Aying. Thank you Balabac Lakbay Isla by Kuya Aying Tours. Good morning guys, third day here in this beautiful island. By the way, ito yung campsite namin, campsite Candaraman, and we pitch tents lang dito sa gilid. Kasi I think mas komportable siya lalo na kung sa gabi na medyo mainit pag dun kayo sa kubo. Then we have our breakfast before we go to our next destinations. Third day in Balabac and we are going to 2 islands today. Last day of the tour and yeah, kailangan sulitin at okay. Dito kami sa Candaraman ngayon. Mainit, maganda yung weather pero makikita mo mayroong malalaking maitim na clouds. Mukhang thunderstorm ang sasagupain namin mamaya pero sana hindi dumating dito. Siguro nasa ano yan, mainland, mainland Palawan. Candaraman Island. Sunugan agad. Aga-aga. Okay. Tour muna kami. Bye! Then we reach Mansalangan Sandbar. Kaso lubog sa tubig kasi high tide. Kaya may reason akong bumalik next year. Yes. Then heading to the second stop, Kanibungan Island. Welcome to Balabac, Kanibungan Island. Day 4. Thursday, Friday, Saturday. Yeah, it's Saturday. Tomorrow, early kami aalis sa Candaraman, yung base camp namin. Tapos, diretso na kami ng Bululuyan and then PPS. Tapos bukas sa Monday po yung flight namin pauwi. Ako early ako, 6 AM ako yung flight.
Yun yung walang araw pa kasi biglang medyo may cloudy, minsan tricky araw. Dito kasi lalim ng bangka. Ayan, relax muna kasi sarap maglublog. Lalo na pag ganito kaganda yung dagat. Next is Candaraman Starfish Island. Sa tapat lang to ng Candaraman Island. Medyo lubog pa sa tubig kaya wala kami magawa kundi magtampisaw at maghanap ng starfish ilalim ng tubig. Nice! Welcome to... Ano nga to? Starfish Sandbar Island. Nalubog pa. Welcome! Rico. Ay. Let's just see how it all unfolds. You can't deny, but I can't deny. There's no way around it. Just until we found it. There's only one thing I know. Ayan, in-enjoy na lang namin kahit lubog pa sa tubig. Now here comes the sunset in Candaraman Island. I know that you think you made up your mind. Tapos ito yung Starfish Island pagka wala ng tubig gaano. Makikita mo dito sobrang dami palang starfish dyan na silayang ng tubig. Sayang, it could have been very magical. Kaya balik na lang tayo next time, maybe next year. Now let's appreciate the beauty of Candaraman Island, our base camp. Dito kami nag-spend ng last sunset sa Balabac at sobrang ganda. And yan yung area for pitching tents. Pwede kang magpesto dyan kung saan mo gusto. Depende sa direksyon ng hangin para komportableng tulog mo. Ganyan pag may maliligo, pinapa-overflow nila yung tangke tapos dyan pwede ka maligo sa ilalim yan. Social nights, karaoke night with foreign tourists as well. Mga cottages namin at night and our tents there banda. Good morning! Last day and we're going back to PPS. Here we are served with breakfast as early as 5:30 kasi sabi nga nila dadaan yung speedboat sa Candaraman by around 7 to 8. So mas mabuti na nakapack na lahat para pagdating ng speedboat, maglo-load na lang kami. Good and we're blessed with a good weather kaya ito smooth lang ang travel via speedboat going back to Bolilian Port. Tapit na kami sa Bolilian Port at naabutan namin itong BRP Cabra na nakikita natin lagi sa news sa Pag-asa Island. And ayan, upon disembarking, ayun pinalinya yung mga gamit namin para sa canine inspection. Ang cute ng dog. Para lang siyang naglalaro.
Tapos when all is cleared already, ayun, bumalik kami dun sa Coast Guard para mag-logout sa sheet nila. Okay? Most of the time, gising ako nito while traveling back to Puerto Princesa kasi iba din talaga yung flora and fauna makikita mo sa south side ng Palawan. So that's it, my flight nito was the following morning pa, kaya we stayed an overnight pa sa Puerto Princesa before going back home. Okay din yon kasi makakapagpahinga ka pa bago ka bumalik ng Manila. Okay, so itinerary and tips going to Balabac is written in the description box. Our tour is also being organized by Balabac Lakbay Isla by Kuya Aying Tours. Just add John Ariel Villajos sa FB and yeah, just ask him for the package and we got our package at 14,000 pesos per head all in. Mula sa pagsundo sa Puerto Princesa hanggang sa paghatid nito. Okay, please do subscribe to my channel for more amazing travels. See you next time. Bye!